Naghanap ka ba ng motor ngayon na siksig-liglig sa katangian pero di masakit sa bulsa? At maasahan mo sa araw-araw na biyahe from point A to point B at kahit hanggang point Z. Baka Honda Click version 3 na ba ang hinahanap mo mga idol? Sulit pa nga ba ito bilhin ngayon 2024? Alamin natin yan mga idol. Welcome to Haji Moto Vlogs and this is Honda Click 125 version 3, the Glossy Black Edition. Let's go! Para magatid ng updated price regarding sa cash and installment nito, ay nandito tayo sa K-Servico, Masinloc, Zambales branch. At sila ay may mga motorcycle na available na abot kaya ang presyo, pero quality at durability na brand ang hatid nila dito. But wait, there's more! Ang K-Servico ay meron ding appliances tulad ng audio-video appliances at home appliances. At para kay Chikiting ay meron ding gadgets na pwedeng cash and installment. Kaya laging tatandaan, basta one-stop shops needs ng pamilya, i-K-Servico na yan. Dahil sa K-Servico, caring mo na yan. Yeah boy! Unahin muna natin sa kanyang makina na merong 125cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, and 2 valves na may sukat na bore na 52.4mm, a stroke ay nasa 57.9mm. At sa kanyang performance, ito ay may maximum power na 11 horsepower at 8,500 RPM at peak of torque na 10.8 Nm at 5,000 RPM. At ngayon silipin na natin at siyasatin pa natin ang iba pa nitong katangian batay sa appearance nito na kung ano-ano pa ang maibibigay na satisfaction sa atin ng Honda Click version 3. Let's go! Okay mga idol, ito ang Honda Click version 3 at ang kulay nito is glossy black mga idol, no? So makikita nyo, very sophisticated ang kanyang itsura. Talagang napaka-sporty ang look nito. So unahin natin dito sa kanyang unahan mga idol, no? Sa handle niya is makikita natin ang cover na glossy. Tapos meron siyang design ngayon na pa letter M. Napaka-generous at the same time, mas pinay-sporty talagang looks niya dito. So makikita natin yung logo ng Honda. So pagdating naman dito sa ibaba niya mga idol, na makikita natin ang malaking M. So meaning, mas mabilis, mas malakas, same time, mas maganda siya. Okay, compare natin sa version 2. Pagdating naman dito, meron siya naka-imboost na PGM-FI or Programmable Fuel Injected na kung saan equipped na po ito ng fuel injected mga idol. No? It cost of 50 km per liter or 51 km per liter. Napakatipid yun sa isang scooter. Okay, pagdating naman dito sa kanyang front, nakikita natin yung dating itsura ng version 2 ng daytime running light and signal lights. At ito ay gumagamit ng LED, signal lights, and daytime running light. Mala-evangelic ang design niya. Okay? Sa headlight ay gumagamit ng split LED na kung saan hindi ito masyado nakakasilaw sa daan pag ito yung kasalubong mo mga idol. Kagandahan naman nito, syempre, mas maliwanag siya compare natin sa ordinary bulb. Okay, pagbaba naman natin sa kanyang front fender mga idol, no? Meron po siyang combi brake system. Okay, ang ibig sabihin ng combi brake system is pagsabay ng unahan ng 30% kung ikaw ay magpepreno ng 70% sa iyong likuran. Okay, mas maganda po siya, mas effective na braking system compare natin sa mga walang combi brake system. Then gumagamit po siya ng telescopic fork sa harap. Then single disc brake with single piston caliper. Maganda na po yung style ng ano niya, ng disc brake niya, meron siyang wavy style. Size ng gulong nito sa harapan is nasa 90 by 80-14. Tapos tubeless po siya mga idol, no? Maganda rin yung yung pagbabago dito sa mugs niya. Very sporty talaga at the same time bagay na bagay sa mga new generation na katulad ko. Okay, dito naman tayo sa side profile niya mga idol, no? So makikita natin very sporty ang look talaga, ang dami niyang pakanto, no? So makikita natin dito sa may bandang harapan na gilid niya. Okay? So dati ito kasi wala po siyang putol dito. Kagandahan dito mga idol, as a user ng version 2, is mahirap siya talagang tanggalin yung fairings nito. So ang kagandahan dito ngayon, yung putol na yan, ito lang yung pwede mong tanggalin. Ito lang yung matatanggal sa kanya. Hindi na yung buo. Okay? So maganda yung ginawa niya rito kay version 3. Tapos makikita natin dito, meron po siyang orange na strip na decals, tapos meron siya nakalagay na click. Okay? Honda. So, meron po rin siya dito orange, gray, then dark gray, yan, light gray. So yung mga combination niya napakaganda talaga tingnan sa glossy black na to. Then dito naman para siyang paligpik, no? Then makikita natin dito yung side stand kill switch. So equipped na po siya ng side stand kill switch na kung saan ay pag nakababa po yan, hindi po siya aandar. So mas safe ito sa mga nagmamadaling magpaandar ng motor.
So, naiwasan natin ang disgrasya, dala ng side stand. Diba, makikita din natin dito sa decals niya, naka-liquid cooled na po siya. Meaning, sa pagpapalamig ng makina, equipped na po siya ng liquid cooled, which means gumagaan po siya ng coolant sa kanyang radiator. So, dito din makikita din natin yung PGMFI, okay, na naka-ukit, no? Maganda yung ginawa niya rin dito, no? At dito naman sa bandang likuran ay makikita natin ang kanyang airbox at crankcase. So dito makikita natin nakalagay is ESP or Enhanced Smart Power na kung saan mas malakas na hatak na makina. So makikita nyo naman dito sa crankcase niya, ito gumagamit po siyang CVT drive, meaning automatic transmission po ito, na kung saan highly recommended po ito sa mga baguhan like lady rider o kaya sa mga gusto pa lang matutong magmotor. Napakadali lang, easy to drive lang ito. Automatic transmission lang po ito. Makikita natin wala po siyang kickstarter na tinatawag. So ang kagandahan kasi nito mga idol is equipped na po siya ng ACG or alternating current generator na kung saan tamang kuryente, sapat na kuryente at malakas na kuryente ang dinudulot nito sa tuwing ikaw ay mag-start up ng makina. Kahit malamigan tong siklik, hindi po siya mahirap mag-start up ng makina. Dito naman sa gilid makikita natin yung suspension na gumagamit ng Single shock absorber. with drum brake naman para sa braking system. At ang sukat ng gulong ay nasa 100/80/14. So mas pinalapad po ang gulong nito mga idol. Mas maganda sa bangkingan. So mas pinalapad na ang gulong nito sa unahan na sa kasaharapan. Okay, dito naman tayo sa kabilang gilid mga idol. Oh. Makikita natin kung ano nakita nating decals at kung anong design na nakita natin sa kabila ay nandun pa rin mga idol, no? Click na boldy na decals and liquid cooled. Meron pa rin PGMFI, same pa rin sa kabila. And then dito natin makikita ngayon yung radiator na may cover na plastic mga idol, no? Then dito sa kanyang ilalim ang refiller ng kanyang coolant. Tornilyo lang yan, tanggalin nyo lang yan, tapos mag-refill lang kayo. Tapos makikita nyo yung indicator kung hanggang saan ang dapat nung ilagay lang. Tapos makikita natin yung exhaust niya mga idol, meron po siyang two-tone na kulay, which is yung matte black and meron siyang gray. Tapos meron po siyang cover na plastic at napaka very sporty. Tapos makikita natin dito yung refiller ng kanyang oil. So ang oil nito is nasa 800 ml o 0.8 liters mga idol. Dito naman tayo sa bandang likuran mga idol na makikita natin very sharp ang ginawa niya rito na design sa kanyang taillight na gumagamit ng LED mga idol. Meron po siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 plus 8, 16 na LED na sobrang liwanag. Safe na safe ka. Lalo na pag magpipreno ka talaga sa liwanag. Ayun yung mga hindi nare-recognize na mga nasa likuran mo na nagpipreno ka na hindi naman ganun kaliwanag. Ito ang kaganda nito. Sobrang liwanag dito, lalo na sa umaga. So ang kaganda nito, meron siyang 16 na LED para mas visible po siya sa daan. Then pagdating naman sa kanya signal lights, gumagamit po siya ng LED din mga idol, no? Naka-fix po siya mga idol. So, just in case na matumba ka, pwede siyang mabali mga idol. Pero meron tayong aftermarket na bracket na pwede mo siyang ilagay dito para maprotektahan ito mga idol, no? Mas maganda pa siya. Then dito naman sa ibaba mga idol, no? Makikita natin meron tayo ditong ilaw para sa plaka. Okay, pagdating naman dito sa kanyang itaas mga idol na makikita natin dashboard dito. Okay, unahin natin sa buttons and switches. Meron po siyang high and low sa kanan. Tapos horn, tapos signal lights. Okay? Dito naman sa kaliwa, meron po siyang electric starter. Then dito matatagpuan naman sa kaliwa ang kanyang throttle control with brake lever para sa unahan. At dito naman sa kabila, meron po siyang hand grip with brake lever para sa likuran na meron po siyang safety park lock. Okay? So, ang ganda nitong safety park lock, okay, para sa safety ng motor nyo na hindi dadaus-dos kung ikaw ay magpapark sa incline o uphill road. So, ang function lang ito mga idol, pigain mo lang yan at yan na, nakalock na yung gulong nyo. Tapos, kung gusto naman ng magmaneho, press mo lang yung lever at naka-unlock na po siya mga idol. Then, dito naman sa dashboard niya mga idol, ang ganda na, pa-Batman yung design niya. Ito yung sinasabi kong parang Batman style. At meron po siyang dalawang selector, which is ang select and set. Tapos meron sa baba is Honda na kanyang logo. Tapos makikita natin fully digital na po ang screen niya mga idol. Meron lang siyang indicator na
turn lights, high and low beam, coolant, battery check, then yung kanyang engine check. Yung mga speedometer, odometer, trip meter, gas gauge, digital na po yun mga idol. So pagdating naman sa kanyang convenient features mga idol, meron pa rin siyang utility pocket. Yung isa, meron po siyang cover. Tapos malalim po yung kanyang pocket na pwede kang mag-charge mga idol at the same time. So meron po siyang USB charger na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Okay, bagay na bagay sa mga delivery rider na hindi ma-interrupt ang kanilang transaction and earnings. Kabila naman, merong maliit na wala po siyang cover. So, ito naman yung mga easy access mo like basahan, coins, or anything na maliliit. Dito mo pwedeng ilagay. So, hindi pa rin mawawala ang kanyang convenient hook. So, pwede mo sabitan ng plastic bag kung mamimili ka sa palengke or kung ano man gusto mong isabit dito, pwede po mga idol. Meron na rin tayong flat footboard. Okay, ang kagandahan dito sa flat footboard, meron po siyang mga design. Yan. Hindi lang po design nito mga idol, anti-slippery ito mga idol. The same time, nandito makikita yung battery niya mga idol. Pagdating naman sa kanyang susian, gumagamit po ito ng shutter lock key with seat opener mga idol. Meron po siyang shutter, then seat, then push to lock, and open. So speaking of seat, andito na yung kanyang upuan na meron po siyang kalmot po sa traction cover. Kaya ako sinabi yun kasi ito yung mga gusto ng mga pusa, mayroon po siyang dot. Makita mo meron ng mga ano yan, butas-butas na maliliit, matik na po yun. Pusa na po may kagagawan nun, okay? Ang maganda rin ng foam na ginamit dito, hindi po siya matigas, hindi rin po siya malambot, sakto lang po sa mga kalakihan ng katawan. Pagdating naman sa kanyang underseat compartment, nag-average nito ng capacity na 18 liters capacity. Okay, napakalaki. Kasya ang full face helmet mo. Pero depende po 'yan sa sa size and brand ng helmet. Pero ang nilagay ko dito dati is nasa medium size. So kasya ang kasya. At dito na rin ang kanyang fuel tank refiller. Okay? At ang kagandahan dito sa kanyang refiller, meron po siyang malalim na alulod. Pagdating naman sa kanyang body dimension, ito ay may haba na 1,919mm, lapad 679mm at taas ay nasa 1,062mm. Pasok pag daily use at sa liit ng motor na ito ay sagot din ito sa lumalalang traffic sa Pilipinas. Ang seat height naman nito ay nasa 769mm. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height at kitang-kita naman na abot ng 2 pako ang floor. Kung may kaliitan ka naman, ay pwedeng ipalower dito. Adjust lang ng gulong, suspension at upuan. At sa total na bigat nitong 111 kg ay sakto din sa mga may kaliitan ng katawan dahil sa magaang imaneho at imaniobra. Okay, pag-usapan naman natin ang kanyang presyo with regard sa cash and installment nito mga idol. Dito tayo sa K Cervico Masinloc branch. Okay, ang Click 125 Honda ay may cash price na 83,400. May free registration po siya na 3 years contract mga idol. Pagdating naman sa installment, ang down payment nito is nasa 4,170. Tapos pagdating naman sa kontrata, meron siyang 3 years monthly installment na 4,341. Then 2 years, 5,520. At pagdating naman sa 1 year contract is nasa 8,901. Meron po siyang rebate na 200 kung maaga ka or on due date ka magbayad. At ito pa ang kanyang free mga idol, ang helmet at basic tools mga idol. Okay, paliwanag ko lang mga idol, ang presyo batay sa cash and installment nito ay pwedeng magbago, depende po yan sa lugar at dealer. At the same time yung may hawak ng installment. So meron po siyang tatlong finance na hawak dito sa K Cervico, which is una, meron po siyang in-house or K Cervico mismo ang magpapautang ng motor. Pangalawa, City Savings Bank. Ito ngayon sa Masinloc branch. Okay? Pagdating naman sa Olongapo branch, meron po silang Sumisho Finance Corporation. Okay? Malinaw? At ayun na nga mga idol, para sa akin ay talagang sulit na sulit pa rin ito. Lalo na kung gagawin mo itong partner sa hanap buhay mo. Dahil sa lakas at tatag na mahabang paggamit at mga convenient features na talagang magiging smooth ang lahat ng bagay. Pero kung ikaw ang tatanungin mga idol, sulit ba o hindi? May kulang pa ba sa motor na ito o wala na?
At kung user ka ng Honda Click ngayon, i-share mo naman ang experience mo sa paggamit dito para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sana kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.